Magandang tanghali mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tema ngayong araw na ito ay ang hika. Ang sintomas nito, sanhi at ang lunas. Atin na pong umpisahan. Ang matunog at hirap na paghinga ng isang hinihika ay bunga ng pamamaga at pagsisikip ng maliliit na lagusan sa mga baga, bronchial passages. At ito naman ay bunga ng pagkakatipon ng maraming kumakapit na plema at ang pagkakabanat ng mga himaymay na nakapalibot sa mga bronchials. Ang isang karaniwang impeksyon sa dibdib, katulad ng sipon, ay maaring lumala at humantong sa hika kung hindi ka agad mabibigyan ng lunas sa natural na paraan. Ang ganitong kalagayan ay tiyak na aabutin kung ang pagkain ay masyadong artipisyal na sa loob ng maraming taon, at kung ang pagdudumi at eliminasyon ay hindi normal, at kung mahilig mag-iinom ng mga kemikal na gamot tuwing may nararamdaman. Ano ang sintomas nito? Mahirap na huminga ng papalabas, exhalation. Mayroon ding pamumutla at pagkakabag. Naninikip ang dibdib at parang nagkukulay asul ang balat, cyanosis, dahil sa pagkukulang ng hemoglobin sa mga maliliit na ugat. Nagkakaroon ng tulirong pag-iisip kung masyadong matagal ang atake. Sanhi. Anong sanhi nito? Ang hika ay bunga ng paglala ng ilang impeksyong respiratoryong katulad ng sinusitis. Bunga ng matagal na pagsusupil, suppression sa pamamagitan ng mga sintetikong gamot o droga. Ito ay maaari ding maging resulta ng malaunang kaso ng mga impeksyon sa lalamunan katulad ng tonsillitis. Ang hika ay bunga din naman ng allergy sa ilang uri ng pagkain at material. Ang tinaguriang cardiac asthma ay isang kalagayang may kaugnay sa sakit sa puso, samantalang ang nervous asthma naman ay sanhi ng labis na pagkagulat, excitement, at iba pang mga karamdamang may kaugnayan sa nerbiyos. Ang pinagmumula ng sobrang plema o sipon ay ang mga sumusunod: gatas ng baka, puting tinapay, cakes, pastries, biskwit, spaghetti at iba pa. Tuwing pinaiinom ng isang hindi nag-iisip na ina ang kanyang sanggol ng gatas ng baka, sa halip na painumin niya ito ng kanyang sariling gatas, ang karangalan ay pinaghahatian nilang dalawa, siya at ng abang hayop. Ang paninigarilyo at ang pag-inom ng alak ay hindi lamang nagpapalala ng karamdaman, kundi sumisira ng anumang magandang epekto ng ibinibigay na lunas. Ito na yung lunas. Ang hika ay isa na namang kalagayan na kung saan mas maraming benepisyo ang matatamo sa pagtuturo kaysa sa pagbibigay lunas. Napakahalagang ituro sa pasyente, halimbawa, ang pag-iwas sa mga bagay at pagkain na kasasama sa ganyang karamdaman. Kailangan itong turuan kung papaano muling palakasin ang kanyang mga baga at bronchial sa pamamagitan ng mga natural na paraan. Dapat na ituro na ang permanenteng kalutasan sa kanyang karamdaman ay wala sa pag-inom ng kemikal na gamot. Ang mga ito ay pansamantalang lunas lamang, kundi nasa natural na pangangalaga at hindi sa pagbibigay lunas lamang. Ang unang dapat na gawin ay alamin kung ano ang pinagmumula ng kanyang karamdaman. Ang pangalawa ay ang itigil na ang paggawa ng sariling katawan ng isang pabrika ng sipon o plema. Ito ay maaari lamang na isagawa sa pamamagitan ng pagtigil ng pagkaing nagdudulot ng maraming plema sa sistema, lalong-lalo na sa gatas ng baka, ice cream, kondensada, at iba pa. Sa pamamagitan ng pag-inom ng mga tsaa ng halamang gamot, paggamit ng tubig panlunas, ang katawan ay matutulungan tanggalin ang mga plemang nakakapit dito at tuloy palabasin sa mga baga at hapong-hapo ng bronchials. Ang mga pinagmumula naman ng iritasyon at allergy na humahantong sa hika ay ang mga sumusunod: mga kortina, linolyo, carpet, mga alagang hayop sa bahay, at iba pang kinakapitan ng alikabok.
Kadalasan ang pagbabago ng tirahan, ang pagtitira sa mga baybaying dagat ay nakapagpapagaling na sa karamdamang ito. Naobserbahan din na ang paglanghap ng hangin sa palibot ng mga pine trees sa matataas na bahagi ng bansa ay nakapagpapagaling din. Ang anumang pangunahing impeksyon katulad ng tonsillitis, sinusitis, laryngitis at iba pa ay kinailangan munang asikasuhin kung ito ay ang pinagmumulan ng sanhi. Tuwing inaatake, ang ginhawa ay maaari lamang na matamo kung ang nagsisikip ng mga bronchial tubes ay mabubuksan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng maraming sipon. Kung inaatake, pagkatapos lamang na kumain, maaring pilitin ang pasyenteng magsuka muna upang alisin ang anumang sagabal sa tiyan at sa daanan ng pagkain, esophagus, turuan ng pasyenteng uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may kaunting asin at pagkatapos turuang ipasok ang kanyang sariling maliit na daliri sa loob ng lalamunan upang siya ay mapilitang magsuka. Ang ganitong paraan ay kagyat na magpapaginhawa sa kanya. Ang isa pang dapat gawin upang guminhawa ang paghinga ay ang ibabad ang mga paa sa mainit na tubig. Hanggat kaya ang init, ito ho yung tinatawag nating hot foot bath. Isa sa pinakamabisang gamot at simple na pwede nating gawin lagi sa bahay natin. At lagyan ng malamig na pumentasyon sa kanyang batok o sa kanyang ulo. Tapal ng dibdib at yan. Huwag kailanman ilagay ang pasyente sa isang kwarto na kung saan ang daloy ng hangin ay mahina o kung saan walang bukas na bintana. At tandaang mabuti, huwag ilagay ang pasyente sa isang kwartong kagagamitan ng air conditioner. Ang hanging dumadaan sa air conditioner ay malamig nga, ngunit ito ay tuyong-tuyo at masama para sa mga baga. Lalong nahihirapang huminga ang pasyente kung ganito sapagkat kailangan ng mga baga ng kaunting basang hangin sa pagsipsip ng oxygen. Kung tuyo ang hangin pumapasok sa mga baga, kay hirap na sipsipin. Ang oxygen, taglay nito dahil kulang sa pampadulas na taglay ng tubig sa makatuwid. Kung inaatake at nahihirapang huminga ng husto, ang ginagawa naman ng iba ay ang magpakulo ng maraming tubig at ang ibuhos ng ibuhos sa isang malaking palanggana upang ang basang singaw nito ay malanghap ng pasyente. Yun po pala ang isa sa mabisang paraan, no? Yung tubig na mainit, sisinghutin nyo. Yun naman ang tinatawag na inhalation. Ang mga sumusunod na halamang gamot ay ipinaiinom upang paginhawahin ang mga bronchials, upang palabasin ang sipon at upang patulugin ng husto ang pasyente. Tsaa ng yerba buena, tsaa ng dahon ng mangga, tsaa ng luya, tsaa ng dahon ng abukado, tsaa ng damong Maria. Wala rin kasing husay ang pinaghalong katas ng bawang at sibuyas upang katasin ng mga ito, dikin at lagyan ng kaunting maligamgam na tubig. At pagkatapos salain sa pamamagitan ng isang pirasong malinis na tela, 2 hanggang 3 kutsara ng katas ay pwede nang ipainom kung bata, bigyan lamang ng 1 o 2 kutsara. Ang dieta. Ang pagkain o dieta ay dapat na malaya sa mga nauunang binanggit na starches sapagkat ang mga ito ay masyadong acidic at ang sipon o plema ay walang iba kundi labis at hindi makalabas-labas na acid. Ang pagkain sa makatuwid ay dapat na alkaline at ito ay makukuha sa mga gulay at prutas na katulad ng halimbawa ng carrots, labanos, alugbati, red beets, niyog, soybeans, green peas, saging, papaya, pinya, lemon, bayabas, ubas, mansanas, pakwan, melon at iba pa. Ugaliin ding uminom ng sariwang katas ng mga prutas na mga ito, imbis na soft drinks at iba pang nakapinsalang inumin pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Napakaganda po pala ng mga nabanggit na mga katas na prutas, no? Ang mga sariwang katas na buhat sa karot, celery, kinchay at labanos ay hindi lamang masustansya, kundi walang kasing husay sa paglilinis ng sistema na kumakapit sa sipon. Mainam din na kumain palagi ng sariwang bawang at sibuyas kung may karamdamang ganito, sapagkat ang mga ito ay malalakas na pangontra ng lasyon, detoxifiers sa katawan. Bukod pa dito, ang mga ito ay malalakas na pampagana sa pagkain. Sapagkat ang pagkain ay dapat na simple lamang ngunit masustansya. Iwasan na kumain ng marami sa gabi at iwasan din ang madalas na kumain sa araw sapagkat ang labis na pagkain sa tiyan ay pinagmumulan ng mga atake. Ang